yung makiklaim niya dun sa namatay niyang kinakasama, utang ang naiwan. Sino yung monthly nagbabayad nung ikaw? Ako lahat. Pero hindi kaya ma'am na dahil kayo yung guarantor dun sa mismong utang niya, kaya kayo yung hinahabol? Pagdating sa legalidad, kung sino man yung totoong asawa, baka yun yung pagbibigyan kaya umabot sa ganun na punto. Hindi Yun kaya? nga raw ang sabi. Sabi, yung pong legal at lehitimong asawa ang may karapatan sa benepisyo ng mortuary fund plan. Yun po ang katotohanan. Ibalik nyo sa kanya yung mga kontribusyon na siya nagbayad. Pagkatapos, yung mga hindi pa nababayaran at hinahabol pa ng kooperatiba, doon na sa proceeds ninyo kunin. Dahil kung hindi, magkakademandahan tayo dyan. Lumapit ako sa Bitag dahil sa St. Martin. Kasi ito yung damayan na dapat may makuha ko, hindi ko makukuha. Tapos pag na-expired yung damayan na yon, yung utang ng kinasama ko, mabubuhay pa. Tapos ako yung bali sisingilin daw. Nung buhay pa po yung kinakasama ko, sumali ako dun sa damayan kasi inalok nila ako. Bawat kasi member, merong pag may namatay, pagkasali ka dun sa damayan, magbibigay ka kada namamatay. Binabawas na nila matik yun sa savings. In short, ine-expect ko nung mamatay yung kinakasama ko, may matatanggap ako. Wala akong matatanggap. Yung first family daw yung makakapag-claim. Hinahabol ko po yung sa co-op na ma-claim pa kasi ako yung nagbabayad. Bukod po doon, nung namatay yung kinakasama ko, meron siyang naiwang utang. Pag na-expire daw yung montuary pan na yon, ako yung sisingilin. Ako yung nag-push na sumali dun Tapos pagdating pala sa huli, wala naman pala akong mapapala. Problema pa. Ayan, ngayong umaga makakasama po natin si Ma'am Arsenia Del Rosario. Magandang araw po, Ma'am Arsenia. Yung makiklaim niya dun sa namatay niyang kinakasama, utang ang naiwan kay Mama Arsenia. Ang masakit pa dito, Circle, saka Kate, no? Parang kayo ang nagbabayad during that time na buhay pa yung kinakasama Saka niyo. yung pinirmahan niya doon na membership member, single siya doon. Nagkaroon lang ng problema kasi yung sa puninarya, nung kukunin ko na yung death certificate, hindi na pala ako yung nakapangalan, sila na. Yung unang family. Kaya wala na akong Pero itanong lang namin, Ma'am, nung namatay po si Sir, kanino po siya nakaano? Sa inyo po? Kaburol sa akin. Siguro 5 days sa akin yun. Tapos kinuha nila ng Friday ng hapon. Isang araw binurol sa kanila. Inana na. Nilibing na nung kinabukasan. Parang ganun yata yung nangyari. Linawin natin dito, no? So yung sinasabing utang na, mo daw sa St. Martin, yun yung nag-loan kayo nung kinakasama mo before. Nag-loan siya. Iba pa yung mortuary, baka maguluhan kasi yung mga audience natin. Iba yung mortuary benefits dun sa utang mo, which is kasi nag-loan kayo before. Parehas kasi kami may loan doon. Oo. Okay. Bukod dun sa akin, bukod dun sa kanya. So Yung ano sa yung kanya, sinisingil sa'yo ng Yun sa kanya, kooperatiba? yun sa kanya, di ba, namatay na siya. Ngayon, kailangan masettle yung montuary pa na. Pero sino ang naging parang guarantor dun sa Bali, utang? ako, tsaka yung pamangkin ko, yung kasama ko dito nung nakaraan. Kasi nagpadala na sa kanya ng sulat Pero hindi kaya ma'am na dahil kayo yung guarantor dun sa mismong utang niya, kaya kayo yung hinahabol? Ikaw yung parang nagsuporta dun sa application? Parang ako yung nakalagay sa ganun sa kinakasama. Kasi sa akin siya rin yung nakapirma Yun lang ma'am yung nililinaw ko kasi which is a possibility or posibilidad na yung naging dahilan kung bakit umabot sa punto na ikaw yung hinahabol doon sa utang. Pagdating sa batas, sino ba ang sinasabing legally na asawa ng inyong Sila kinakasama? Pagdating sa legalidad, kung sino man yung asawa, totoong asawa, baka yun yung pagbibigyan kaya umabot sa ganun na punto. Hindi Yun kaya? nga raw ang sabi. Sino yung monthly nagbabayad nung ikaw? Ako lahat. Wala naman trabaho yung tinakasama ko mula nung nag-lockdown. Ako lahat ang bumubuhay. Ako lahat ang gumagawa Pero ng kasi paraan. bago yung mga ganyang, syempre mga benepisyo, mga death benefit, mortuary benefit nga ang tawag nila. May agreement yan, Ma'am. May mga pipirmahan yan, kung sinong ilalagay na beneficiary. May dalawang bagay tayong hinahabol dito. May matatanggap na mortuary benefit, at the same time, may naiwang utang yung asawa mo. Tama po. Which is, ang sinasabi nyo, yung mortuary benefit, hindi kayo yung kinikilala ng cooperative. Pero kayo ang sinisingil dun sa utang ng naiwan. Ako talaga mulat sa pool. Okay. Dahil mukhang legalities tsaka usaping dokumento po ito, hihingi tayo ng tulong sa ating resident bitag lawyer na si Attorney Batas Mauricio. I think nasa kabilang linya na si Attorney Batas. Opo, mga kasama. Ano po ang ating nais itanong? Ang naging kwento po ni Ma'am Arsenia yung
kinakasama po niya, nag-avail po ata sila ng mortuary benefit sa isang kooperatiba. Wherein, hindi po naging malinaw sa kanya kung sino ang beneficiaryo ng mortuary benefit. Na-expect lang niya, sir, na siya po yung magiging beneficiary kasi sila pong dalawa ng kinakasama niya ang buwang-buwang nagbabayad. Meron po ba ang kasunduan ito na nakasulat po sa kooperatiba na nagbigay ng mortuary benefit? Meron po bang written contract tungkol dito, Ma'am Kate? Meron daw po silang pinirmahan, sir. Pero hindi po nila binasa ng maayos, kaya hindi malinaw kung sino ang beneficiaryo, attorney. Okay. Pakitingnan nga po natin ang bahagi ng kontrata na yan at alamin natin kung ano po yung talata, ikatatlo mula sa panghuling talata. Basahin nga po natin at nang magkaroon po tayo ng kaliwanagan. Kasi kailangan po nating maintindihan. Sa mga ganitong kasunduan, pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng mga kumpanya, pribadong asosasyon, at ng kung sino man, makikita po dito ang kasunduan ng magkabilang panig. Yun po ang importante ay may maintindihan natin. Ito po, naka-flash sa ating screen, nakapakinabangan ng mga nanonood ng ipapitag mo kay Ben Tulfo, Civil Code of the Philippines at iba pang naangkot na batas. Ma'am Kate, ano po ang nakalagay dyan? Ang nakalagay po riyan, pangunahin, ay yung mga legal na kaugnay, legal na relasyon, lehitimong relasyon. Kung mag-asawa po ang pag-uusapan, Ma'am Kate, mga kababayan, na narito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, di yung mag-asawang legal, ikinasal sa pari, sa pastor, sa imam, sa judge, sa mayor. Ganun po ang magiging takbo nito. So, patay po mismo sa kasunduang pinasok ni Aling Arsenia, pinasok para sa kanyang asawa, yung pong legal at lehitimong asawa ang may karapatan na benepisyo ng mortuary fund plan. Yun po ang katotohanan. Attorney, matanong ko lang kasi may concern dito si Ma'am Arsenia na yung mga beneficiary daw and may naiwan kasi daw utang si Sir. But yun nga, yung sinisingil daw na utang na inutang ni Mr. doon sa kooperatiba is itong si Miss Arsenia. Ang gusto daw kasi niya sana is yung kung ano man yung nakukuha na benefits doon sa kabila, is sana daw na ipambayad na lang doon sa utang at para hindi na siya yung magdala nun. Ano kaya, sir, yung para magiging solusyon or remedy natin dito para mabigyan ng advice si ma'am kung ano niyang gagawin? Opo, pangunahin po dyan, tignan natin. Kasi yung mga ganyang kontrata, mga kaibigan, mga kasama na naririto, mapitag mo ni Ben Tulfo, meron pong aplikasyon yan application form. Hahanapin natin. Sapagkat doon sa application form, nakakatiyak ako na meron pong nakasaad doon na nakalagay doon beneficiaryo. Kung sakali na doon po sa application form, ang inilagay ni Mr. na namatay ay itong si Aling Arsenia, bagamat hindi niya legal na asawa, magkakaroon po ng karapatan ito pong si Aling Arsenia para habulin yung kanyang magiging bahagi and or at the very least sa pinakamababang antas ng paghahabol, yung pong mga naibayad ni Aling Arsenia para sa kanyang asawa at pati na po yung kabayaran doon sa buong pagkakautang. Kakailanganin kausapin ang ipabitag mo ni Ben Tulfo ang kooperatiba at sabihan sila, ito ang batas, maliwanag lamang po yan. Kung sino ang naka-beneficiaryo, doon yung ibibigay. Ayun yung ipakita sa amin yung papel ng beneficiaryo. Aba, pinakamababang antas ng paghahabol ni Arsenio del Rosario, ibalik nyo sa kanya yung mga kontribusyon na siya nagbayad. Pagkatapos, yung mga hindi pa nababayaran at hinahabol pa ng kooperatiba, doon na sa proceeds ninyo kunin. Dahil kung hindi, magkakademandahan tayo dyan. Nalinawan po kayo? Nalinawan ba kayo, Ma'am Arsenia? Arsenia? Lawan po. Yung sinasabi lang naman ni attorney dito is pwede mong kausapin yung Family. family, not yet, and also yung Cooperative. kooperatiba. Yes. Kasi maganda din na bago ibigay man yung mga benefits doon, bago ipasa doon sa family, is may maipunta muna sa'yo para pambayad doon sa utang. Na ano ko naman na sila Sinadya ko nga sila doon sa bahay Nilakasan ko loob ko, nagpasama ako sa kaibigan ko. Naliwanagan ko na rin. Sige, ma'am. Okay. Maraming salamat po, Attorney Batas. Thank you very much po, sir. Maraming salamat po sa inyo at Thank sa you lahat po. po ng mga inaabuso sa Pilipinas o di kaya mga Pilipinong nasa ibang bansa pero inaabuso. Ipabitag mo ni Ben Tulfo kontra abuso. Dito po kayo tumungo, dito po kayo magpatulong. Pagtutulungan po nating hanapan ng solusyon ang inyong mga suliranin. Banggitin ko lang, actually, nakausap din tinawagan ng BITAG ang St. Martin of Tours Credit and Development Cooperative kahapon. Ayon sa kooperatiba, nag-apply ng personal loan si Eddie nung buhay pa ito.
Ginawa niyang co-maker ang kinakasama niyang si Arsenia. Natural lang daw sa kanila na singilin ang co-maker kung wala na ang nangutang. Samantala, kinumpirma nila na may naiwang pang mortuary benefit si Eddie na matatanggap lang ng unang pamilya. Samantala, nag-text ang cooperative sa bitag staff hindi na raw ito magbibigay ng iba pang impormasyon kaugnay sa kaso ni Arsenia. Nagbigay at naipaliwanag na raw nila kay Arsenia ang mga dapat gawin. Pero masasabi ko lang dito sa St. Martin Co-op na sana naman ang maging pakiusap ni Miss Arsenia sa inyo na tulungan nyo din siya kasi mahirap din para sa kanya na buhatin yung utang ng naiwan ng kanyang yumaong kinakasama noon. Kaya mas maganda sana na maging bukas ang inyong pinto para kausapin siya at siguro tulungan siya, no? Kung ano man yung sinasabi ni Attorney Batas din kanina, mag-cooperate na lang kayo. Baka umabot pa sa punto kasi may karapatan din si Miss Arsenia dito, baka magkaroon ng demandahan pa. And I would best advise na kung ano man yung kahilingan ni Miss Arsenia na siguro na hindi lumalabag naman sa batas, ay maigawa nyo naman para sa kanya. Para matapos na rin ang usapan at hindi na rin magkaroon ng gulo ang unang pamilya at si Miss Arsenia at kung sino-sino pa na involved dito. Saka, Sir Carl, parang nabasa ko kanina dun sa contract sa number 9 na kung sakaling pumanaw yung tao, yung kanyang mga utang ay nakalagay na sa screen. Ako ay lubos na sumasang-ayon na ipambayad ang lahat ng benepisyo ko sa mortuary fund sa aking utang. Ayan. At tanging ang kalabisan nito ang maaaring matanggap ng aking tagapagmana at o tukoy na beneficiaries. So yun nga, kung pinoproblema mo, Ma'am Arsenia, yung sa utang, nakalagay, nakapaloob sa number 9 na yung matatanggap niya mga benepisyo, pwedeng doon kunin yung pambayad. Okay? So iaawas na lang. Pero at the same time, kung ang makakatanggap niyan ay yung family, kailangan mag-usap din kayo kasi paano mo nga makiklaim yung mortuary benefit kung hindi naman ikaw yung beneficiary. So I think, Pinausap ko na sila good terms ba kayo? Yun ang gusto namin malaman. Nung una, okay na. Nung pinuntahan ko sila sa bahay, okay na. Yung anak yung nakausap ko, yung panganay, okay na. Tapos di mga ilang araw, hindi siya nagte-text. Ako yung nag-text sa kanya, kinakamusta ko. Ang sinabi niya agad sa akin, kung paano daw yung sistema ng pag-aaral ng kapatid niya, parang na-shock naman ako doon. Yun agad ang pinasok ma'am, ko. siguro ang maganda na lang gawin mo is yun na nga, kausapin yung co-op para wala nang away-away dyan sa unang pamilya. Puntahan mo yung co-op at sasabihin ng co-op na sige ma'am, ibawas na lang namin doon sa ibibigay doon sa pamilya para at least secured na yung mapupunta dapat doon sa utang at wala ka nang problemahin. Pagdating naman doon sa mas siguro yung overall benefit na pera na makukuha mo, wag na natin siguro isipin. Yun, isipin na lang natin is masettle yung utang. Kasi klaro naman doon sa kontrata kanina na pinakita na kung ano man ang naiwan yung utang doon sa kooperatiba ay pwede kunin ng kooperatiba doon sa mismong benefits na ilalabas. Tsaka yung sinabi ni attorney na yung mga na-contribute ka, pwede Oo, pwede mo nang kausapin doon sa sa co-op pagka hindi nag-cooperate itong si St. Martin, pwede ka naman bumalik sa amin at gagawa natin ng paraan yan kung paano natin solbahin yung problema na yan. Baka umabot refer ka namin para masampahan ng kaso itong St. Martin kung hindi sila magko-cooperate. Unahin muna natin yung problema mo sa pagiging guarantor kasi may kaso yan kung hindi yan mababayaran. Although nasagip ka naman ng kontrata na maaaring doon kunin. So yun yung unahin muna natin, yung pagkakautang. So doon may pag-asa naman na maklear ka doon sa utang. Okay? Oo. Ayoko Ma'am, kasi ang masira yung huling advice ko na lang sa inyo siguro is mas maganda na siguro para matapos na lang is yung benefits siguro. Wag mo na masyado tignan yung benefits, tignan mo na lang yung pambayad ng utang. Hayaan mo na lang na siguro yung first family kasi syempre may anak ba kayong dalawa? Meron 10 years old pa lang. Dami pang Kung may ganun man, siguro pag-usapan nyo na lang. But in terms of yung utang, yun yung i-prioritize mo na ma-settle para hindi na magkaroon ng problema, hindi mo na iisipin at hindi pa bawas ng kita mo. And dito naman sa St. Martin, tuloy naman kaming tutulungan ka para makausap sila na maayos, no? Ma'am? Okay? Sige. At ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo.
Nagpapasalamat po ako sa Bitag sa ginawa nilang tulong sa akin at pati na rin po sa lahat ng staff ng Bitag. Maraming salamat.